Salarin. Magandang araw po, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Celo, 44 years old, isang pulis sa isa sa mga syudad ng Rizal Province. May kinalaman po itong ikikwento ko sa trabaho ko. Tungkol po ito sa isang kakaibang kriminal na hinabol ko noong mahigit 1 taon pa lang akong pulis. Kakaiba, kasi parang may ginamit siyang kung ano sa akin, kaya di ko siya agad nahuli. Idagdag pang may iba talaga sa kilos niya, tipong hindi pang tao. 2002, nasa 23 anyos pa lang ako noon. Mga bandang 7:00 ng gabi, naglalakad ako papuntang outpost namin galing sa pinagkainan kong mamihan. Sa may bangketa lang ako naglakad nang may matanaw kong may komosyon sa unahan. Nagkakagulo at nagsisigawan yung mga tao. Kaya mabilis naman akong lumapit at nagtanong kung ano ang nangyari. Nalaman kong may isang matandang babae pala na sinaksak ng isang magnanakaw. Kinuha raw yung bag pero tinapon din sa may bangketa sa may di kalayuan. Mukhang pakay lang daw talagang kunin ang anumang laman nito. Nagtanong naman ako kung saan ka ako tumakbo ang salarin. Tinuro naman nila sa akin ang isang eskinita. Tapos sinabihan akong nakaputing sando at asul na jersey shorts raw ang magnanakaw. Bilisan ko raw kasi siguradong hindi pa yun nakakalayo. Agad naman akong tumawag ng backup habang tumatakbo papunta sa itinurong eskinita. Sinabi kong kailangan kong habulin ang kriminal kaya sila na muna ang tumawag ng ambulansya at rumisponde. Medyo nahirapan pa ako kasi ang daming nagkalat na mga piraso ng kahoy at bakal sa daan. Palagay ko sinadyang ilagay ng kriminal para mahirapan ang kung sino mang humabol sa kanya. Gayunpaman, tama nga ang napagtanungan ko dahil hindi pa nga nakakalayo ang magnanakaw. Natanaw ko pa kasi sa unahan ang isang tumatakbong taong nakaputing sando at asul na jersey shorts. Mabuti na lang din talaga at maliwanag ang buwan noong gabing yun. Sinigawan ko ito. Kita kong lumingon ito saglit sa akin pero nagpatuloy rin sa pagtakbo. Lalo ko namang binilisan ang paghabol habang nag-iingat na hindi madapa. Bumunot na rin ako ng baril at naghandang mag-warning shot kung kinakailangan. Sadyang pinipigil ko lang ang sarili at baka lamunin ako ng pagkadesperadong mahuli ang salarin. Mahirap na. Ilang minuto pa sa pagtakbo, nakita kong lumusot na sa kabilang dulo ng eskinita ang taong nakaputi. Tanaw kong lumiko ito pakanan. Kahit hingal na ako, binilisan ko pang lalo ang pagtakbo at sinundan ng hinahabol. Paglusot ko sa dulo ng eskinita, nakita ko na namang tumakbo ng konti pabalik ang salarin tsaka tumungo sa likod ng isang nakaparadang maliit na truck. Medyo nabuhayan ako ng loob kasi pinapahiwatig noon na hindi niya kabisado ang lugar. Siguro nakatagpo ng dead end, kaya bumalik. Maingat akong pumunta sa may likod ng nakaparadang truck. Kako kasi baka tinatambangan ako. Subalit nang sumilip ako, laking gulat ko nang nakatitig sa akin ang salarin.
nanlilisik ang mga mata nito at halatang nagngangalit ang mga bagang. Sir Jupiter, dito na po magsisimula ang kababalaghan. Kitang-kita ko na siya at nasa harap ko na. Pero sa di malamang dahilan ay hindi ko maikilos ang katawan ko para hulihin siya. Ni hindi ko magawang magsalita para utusan siyang dumapa o magtaas ng mga kamay kahit hawak ko naman ang baril ko. Basta naramdaman ko na lang na nanigas ang kalamnan ko, todo ang pagkabog ng dibdib at grabe ang pawis. Ilang sandali pa ay kita ko siyang mabagal na humahakbang paatras. Nananatili pa rin siyang nakatitig sa mga mata ko. Hindi pa rin ako makagalaw. Pansin ko ang bahid ng dugo sa puti niyang sando pati ang nakakuyom niyang kanang palad. Mukhang doon niya hawak ang ninakaw na bagay. Namalayan ko na lang na nasa 20 metro na ang layo niya sa akin. Pinilit kong maigalaw ang katawan ko, pero wala pa rin talaga. Hanggang sa bigla siyang bumitiw sa pagkakatitig sa mga mata ko at kumaripas paliko sa isang kanto. Doon din ay bigla na akong nakakilos at kamuntikan pang madapa dahil sa pagpilit kong makagalaw. Kinikilabutan man, muli na akong tumakbo habang niraradyohan ulit ang mga kasama ko. Sinabi ko sa kanila kung saan posibleng lumusot ang salarin para maharangan nila. Sinabi ko ring may kakaiba sa taong yun, bagamat hindi ko pa matukoy kung ano. Pagliko ko naman sa kantong pinuntahan ng magnanakaw, natanaw ko siyang tumatakbo sa may gilid ng mga gusali. Doon ko nakinasa ang baril ko, sabay putok ng warning shot pataas. Ramdam ko na kasing may hindi pang karaniwan sa taong yun at kailangan kong depensahan ang sarili ko. Kita ko namang napaigtad sa gulat ang tumatakbo at sandali na namang napalingon sa akin. Doon ay nakita kong huminto ito, sabay dampot ng mga bato na agad hinagis sa akin. Kaya napahinto rin ako at nagtago sa gilid ng isang pader. Nang hindi na nasundan ng pambabato, sumilip na ako ulit at nakita ko na naman siyang lumusot sa isa pang eskinita. Mabilis naman akong sumunod at lumiko rin sa iskinitang yun. Sir Jupiter, natigilan po ako nang makitang dead end pala yun. Tinutok ko sa hinihingal na salarin ng hawak kong baril. Sinabi kong sumuko na siya, lalo't parating na ang mga kasama ko. Hindi ito tumugon, sa halip pinanlisikan lang ako ng mata at inangilan na parabang isa siyang galit na aso. Lalapit na po sana ako nang maramdaman ko na namang hindi ako makagalaw. Sir Jupiter, nanlamig ako sa napakatalim niyang titig sa mga mata ko. Gusto ko siya ulit balaan pero hindi na naman ako makapagsalita. Lalo akong kinabahan nang dahan-dahan siyang lumakad palapit sa akin. Maingat, animoy sinisiguradong hindi mawawala ang titig niya sa mga mata ko. Bagamat hindi makagalaw, doon ko na naisip na baka konektado ang pagtitig niya sa akin sa paninigas ng kalamnan ko. Nang makarating na siya sa mismong harap ko, dahan-dahan siyang gumilid. Halatang balak makalusot sa gilid ko kasi nga dead end na ang nasa unahan.
Kaya naman nang mapilitan siyang bumitiw sa pagkakatitig sa akin, mabilis akong kumilos para habulin ang braso niya. Ang kaso, napakabilis nitong nakatakbo palayo. Gayunman, agad na akong nakapagpaputok-pukol sa mga binti niya. Sablay kasi isang basurahan ng tinamaan, pero nadapa ang lalaki dahil sa gulat. Babangon pa sana siya, ngunit nagsidatingan na ang mga kasama ko. Tinutok ko lang ang baril ko sa batok niya habang pinupusasan naman siya ng isa pang pulis. Nagtaka na lang ako kasi biglang nanginig at tumagulhol ang lalaki. Paulit-ulit niyang sinasabing binawi lang daw niya ang medalyon ng kanyang tatay. Binawi lang daw niya ang kayamanang ninakaw sa kanilang angkan. Sinabihan naman ako ng kasama ko na nakausap din daw nila ang buhay pa palang biktima at isang araw gintong medalyon ang kinuha sa bag nito. Hiningi namin sa umiiyak na lalaki ang gintong medalyon, pero ayaw niya itong ibigay. Kinapkapan namin siya at tinignan rin pati ang bunganga. Subalit wala talaga kaming medalyong nakita. Lalo lang tumindi ang panginginig nito kaya naalarma na kami at nagtawag ng isa pang ambulansya. Ilang saglit pa po lalo kaming kinabahan nang sumuka ng kulay berde ang lalaki. Muli niyang pinagdiinan na binawi lang niya ang medalyon na ninakaw sa kanila kahit masyado nang malala ang kanyang panginginig. Hindi na namin alam ang gagawin noon. Tinatanong namin siya kung ano ang nangyayari sa kanya, pero di naman siya sumasagot. Paulit-ulit lang siya sa kanyang sinasabi at tuloy-tuloy lang sa pagsusuka. Hanggang sa nabigla na naman kami nang may isukang bilog na bakal ang lalaki. Tinapatan namin ito ng flashlight para masuri ng maigi at nalaman naming isa itong medalyong kinakalawang. Napatanong kami sa mga sarili namin kung bakit hindi ginto ang medalyong nasa katawan. Ngunit tuluyan kaming nahintakutan nang huminto sa panginginig ang lalaki at hindi na huminga. Sir Jupiter, sa totoo lang po hanggang ngayon na hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang lalaking yun. Tinanong ko ang biktima kung talaga bang ginto ang nawalang medalyon sa kanya kasi kinakalawang na nga yung na-recover namin. Doon din po ay kita ko ang panlalaki ng mga mata ng matanda at hindi na nakipag-usap ulit sa amin ng maayos. Sa ngayon, ang dami ko pa ring tanong tungkol sa kasong yun. Siguro kung may nakakaalam man kung ano ang lalaking yun at ano ba yung medalyon, comment naman po kayo at nang mabasa ko. Samahan nyo na rin po siguro ng konting mga payo kung ano ang dapat kong gawin kapag may nakaengkwentro ako ulit na ganoong nilalang. Hindi po kasi malabong mangyari ulit, lalo sa linya ng trabaho ko. Hanggang dito na lang po. More power sa inyo, Sityo Bangungot. Testigo. Hi Sir Jupiter, magandang araw rin po sa lahat ng inyong mga listeners. Ako po si Jam, isang bisexual male,
36 years old at taga Las Piñas. Nangyari itong ikikwento ko noong bagong lipat kami sa Evacom, Parañaque noong 2006. Ang lugar na aming nalipatan ay medyo magulo kasi pugad ng mga fraternity at gang. Madalas nga po ay may nakikita kaming mga nag-aaway o nagsusuntukan sa kanto. Minsan din may mag-asawang nagbabangayan at nagsasampalan o away ng mga magtotropang katatapos lang mag-inuman. Isang gabi, kakauwi lang po noon ng ate kong nursing student galing sa school. Kakapasok at kakasara lang po niya ng gate nang bigla na lamang may nagkagulo sa labas. Kaya binuksan niya ulit ang gate at doon ay may bumagsak sa kanyang harap na isang duguang lalaki. Sa di kalayuan ay nakita naman niya ang isa pang lalaking tumatakbo papalayo sa aming bahay. At namukaan po ng aking kapatid ang sumaksak sa taong duguan sa harap ng gate ng aming bahay. Kahit na medyo madilim sa banda roon, ay nasisigurado niyang kilala niya kung sino ang may gawa ng krimen na iyon. Makalipas ang isang linggo, isang grupo ng mga pulis at barangay tanod ang kumatok sa aming bahay. Gusto raw nilang makausap ang ate Ana ko, ang kapatid kong nakasaksi sa nangyaring pagpatay. Nagtaka si Papa kung sino at ano ang pakay ng mga yun. Gayunpaman, magalang pa rin niyang binuksan ang gate at nagtanong kung ano ang sadya ng mga dumating. Sinagot naman nila ng maayos si Papa tapos ay maluwag niya silang pinapasok sa bahay. Sa sala ay nandoon si Ate Ana na saksi sa mga nangyari. Naroon din kami ni na Papa, dalawa ko pang ate at dalawang kuya. Kasama naman ng mga pulis ang nanay, dalawang kapatid at tatay ng biktima. Doon din po ay diniretso kami ng mga bisita. Sinabi nila ang kanilang pakay. Dito sa inyong bahay kumpirmadong bumagsak ang biktima at dito rin ba nagaling ang suspect nang tumakbo palayo? Meron pa nga pong nato yung bahid ng dugo sa labas ng inyong gate. Kaya kung may alam po kayo, nakikiusap kami na makipag-coordinate kayo tungkol sa inyong nalalaman. Sa puntong ito ay natigilan si Papa. Subalit ng makabuelo ay siya rin mismo ang tumayong boses naming lahat. Pasensya na po kayo pero wala kaming alam tungkol sa inyong sinasabi. Sabay-sabay kaming nagkatingin ng magkakapatid. Gustuhin man naming magsalita ay nag-uusap ang aming mga mata na tipong alam kung ano ang gustong ipahiwatig ni Papa. Ang manahimik upang hindi madamay. Hanggang sa lumapit na po ang nanay ng biktima sa aking Ate Ana. Umiiyak itong nakiusap kay ate na makipagtulungan na sa otoridad kung may nalalaman nga siya tungkol sa krimen. Ganoon din ang ginawa ng tatay ng biktima na nakiusap namang tumayo na bilang testigo, si ate. Sa puntong yon ay doon ko lang naiintindihan ang iilang mga bagay-bagay na napapanood ko dati sa mga pelikula at teleserye. Kapag nakakita ka ng krimen at ikaw lamang ang bukod-tanging testigo, mas gugustuhin mo na lang sigurong manahimik. This is real. Totoo po pala talaga to. Nakakatakot, nakakaawa at nakakakonsensya. Natatakot siguro ang aking papa na kami ay madamay at pagdiskitahan ng pamilya o grupo ng suspect. Kaya mas pinili niyang manahimik na lamang for the sake of our security.
Alam ko pong mali. Alam naming maling-mali. Pero bata pa ako noon at mas nanaig sa aming pamilya ang takot lalo't bagong lipat pa lang kami sa lugar na yun. Umuwing bigo at walang nakuhang kahit anong impormasyon ng grupo ng mga pulis, tanod at ang pamilya ng biktima. Sobrang bigat po yun sa konsensya namin. Naaawa kami sa pamilya ng biktima dahil alam namin na talagang mali ang manahimik. Hiningi na lang namin ito ng tawad sa Diyos. Ipinagdasal namin na sana maging maayos din ang lahat balang araw. Makalipas ang mga araw ay dito na nagsimula ang mga naranasan naming kilabot. Madalas, may naririnig kaming may palakad-lakad sa likuran ng aming bahay. Mga yabag ng paa na akala mo'y supervisor o security guard na paikot-ikot sa kanyang area. Isang gabi, noong matutulog na kami sa kwarto naming magkakapatid na lalaki, may dumaan na anino sa aming bintana. Imposibleng tao yun dahil may bakod na pader sa tapat ng bintana namin. May ilaw ring nagmumula sa kabilang bahay na tumatagos sa dingding ng aming kwarto. Kami ay nakatalikod sa bintana at nakaharap sa dingding. Makikita sa dingding ang anino ng pader at liwanag na galing sa kabilang bahay. Doon nga rin po namin nakita ang naglalakad na anino. Nang makarating ito sa bandang gitna, humarap ito sa amin. Pareho kaming hindi nakapagsalita ng kuya ko. Pareho kaming natahimik, ni hindi kami nakapaghawak kamay dahil sa takot. Noong umalis na ang anino ay doon na kami biglang nagkahatakan palabas ng bahay habang nagsisisigaw. Nagising ang isa naming ate at nagalit. Sabi niya pareho raw kaming mga duwag ni kuya at tinanong kami kung bakit kami nagpapaniwala sa mga ganoong kababalaghan. Kaya hinamon namin sila ate na subukan nilang matulog sa kwarto na yon at nang malaman nilang totoo ang sinasabi namin. Nang sumunod na gabi ay sina ate naman ang natulog sa aming kwarto. Tapos lumipat kami ni kuya sa kabila. Gaya ng inaasahan, nagpakita nga raw sa kanila ang anino. May kasama pa nga raw itong hangin na pumasok galing sa bintana. Natahimik na lang daw sa takot ang dalawang ate ko na sina Ali at Ana. Hindi nila alam ang gagawin. Sa totoo lang po, noon ay palagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako gaanong naniniwala sa mga multo. To see is to believe po kasi talaga ako. Pero nang makita ng dalawang mata ko, ng kuya ko at ng dalawang ate ko ang kakaibang anino, doon ko na kumpirmang totoo pala talaga ang mga multo. Nakakatakot. At hindi mo malalaman ang gagawin kapag andyan na siya. Ni hindi ka makakagalaw at hindi ka rin makakahinga ng maayos. Noong madaling araw naman na yon matapos ang pagpapakita ng anino sa kanila, binangungot si Ate Ana. Nakita niya sa panaginip ang lalaking biktima ng pananaksak. Umiiyak raw ito at humihingi ng saklolo. Kinabukasan ay tumawag kami ng pare at pinabindisyonan ang bahay. Humingi rin kami ng paumanhin sa pamamagitan ng aming mga panalangin, tsaka agad naghanap ng malilipatan.
4 days after ng blessing ay agad naman po kaming nakalipat ng matitirhan. Ngayon ay malalaki na po kami, Sir Jupiter. 17 taon na po ang nagdaan mula nang maranasan namin ang lahat. Gayunpaman, paminsan-minsan ay napag-uusapan pa rin namin at napagtatawanan ang mga naranasan naming katatakutan. Hinihilig na lang namin sa Diyos na sana ay maging mapayapa na ang kaluluwa ng biktima ng pananaksak at sana ay mapatawad kami ng Diyos sa aming naging desisyon. Dumarating din siguro talaga sa buhay ang mga pagkakataon kung kailan ay kailangan nating mamili. Hindi ko alam if white lies ba itong matatawag pero siguro ay ginawa lang yun ni Papa upang kami ay protektahan. Sometimes silence is violent, but sometimes silence is also the safest course to keep anything harmful away from your life. Sa muli, patawarin sana kami ng pamilya ng biktima at ng Diyos. Sana rin ay mapayapa at masagana na ang kanilang pamumuhay. Hanggang dito na lang po at more power to your channel, Sitio Bangungot. Huli. Magandang gabi po, Sir Jupiter, at pati na rin sa lahat ng mga listeners ninyo sa Sitio Bangungot. Ako po si Martin, nakatira sa Tandag City, Surigao del Sur. Isa ako sa mga silent listeners ninyo. Sana po mabasa niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Aminin kong hindi po ito nakakatakot pero talagang nakakamangha. At alam kong hinding-hindi ko ito makakalimutan sa buong buhay ko. Nangyari po ito nito lang July 22, 2023. Kwento po ito ng mga kapitbahay naming mga mangingisda na tawagin na lang natin sa pangalang Mars at Adu. Araw po ng Sabado noon, pumalaot sina Mars at Adu para mangisda. Nang sa di inaasahan, meron daw silang nakita na isang bangkang nagpapalutang-lutang lang sa dagat. Kaya nilapitan nila ito at may narinig silang humihingi ng tulong. Doon ay nakita nila ang isa pang mangingisda na taga-kabilang baryo. Tawagin na lamang natin siyang Alex. Sir Jupiter, itong si Alex daw po ay nangingisda sa gabi. Gamit niya ay isang debateryang LED bulb bilang ilaw para akitin ang mga isda na lumapit. Mga bandang 3:00 ng madaling araw ay may nakita raw siyang isang napakalaking isda. Natanaw niya ito sa tulong nga po ng ilaw ng kanyang bangka. Napakalaki raw po talaga ng isdang yun. Sa katunayan ay mas malaki pa raw ito sa kanyang bangka. Nang titigan niya itong maigi, nalaman niyang isa pala itong pating. Yung klase ng pating na kinakain sa lugar namin noon. Kaya naman dali-dali niyang hinagi sa dagat ang pamingwit niyang may lubid na nylon at meron ding paing isang buong isda. Maya-maya lang po ay kinain na nga ng pating ang pain na nakasabit sa lubid. Ang problema, napakalakas at napakabilis daw lumangoy ng pating at hindi niya ito magawang pigilan ng maayos. Hanggang sa naubos na lang ang rolyo ng kanyang lubid
Pilit pa rin niya itong hinihila upang magbakasakaling mahuli ang malaking isda. Kaya naman inabot na siya ng umaga kakahila sa lubid. Doon na nga po siya nakita ni na Mars at Adu. Namamaga na raw ang kamay ni Alex kakahila ng lubid na nylon nang makita ng dalawang mangingisda, Sir Jupiter. Tinignan naman ng mga mangingisda ang lubid at laking pagkamangha nila nang hindi isda ang kanilang nakita. Sir Jupiter, sa dalawang malalaking bato po kasi nakasabit ang dulo ng lubid ni Alex. Namangharaw po talaga sila sa nasaksihan dahil nakita naman mismo ni Alex na malaking isda talaga yung kumain sa pain. Pagkatapos makalipas ang mahahabang oras na hilaan, dalawang malalaking bato lang pala. At ang nakakapagtaka pa po, yung lubid daw ay parang sinadya talagang itali sa dalawang bato. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ng tatlo kung ano ba talaga ang nangyari. Wala ring maibigay na paliwanag kahit pa nga ang mga matatanda at veteranong mangingisda sa lugar namin. Kaya naman itatanong ko na lang po sa inyo, baka sakali po kasi meron sa mga listeners ang nakakaalam kung ano kaya ang naranasan ni Alex. Hihintayin ko po ang inyong mga komento. Salamat po. At ngayon, mag-shoutout na naman tayo. Shoutout kay Ja Barakiel, Mayumi Makisig, Jen Marcelo, It's Me Joshua, Jessa May Salcedo, Ninya Hubak, Aljun Tesnado, Ruben Salcedo, Kali TV, at kay Zen Zuhail Zulfikar. Basahin naman natin ang ilan sa mga magagandang comment mula kina Yodge Opmako at Kalel Kent. Sabi ni Yodge, salamat po Sitio Bangungot sa mga kwento ng mga avid listeners nyo. Kasama ko kayo palagi sa pagbabantay sa alaga kong matandang Arab dito sa Saudi Arabia. More power and God bless sa ating lahat. Sabi naman ni Kalel, salamat po Sir Jupiter sa mga bagong kwento at upload everyday. Ang sarap talagang makinig, nakakalibang. Parang di kompleto ang araw ko kapag di ko narinig ang mga boses nyo at mga boses ng mga dramatista dito. Salamat po ng marami at more power. Keep safe po always and God bless. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.